itong si Alan Peter Cayetano, napabalita ito na aalisin siya, no? Aalisin siya bilang Senate President kasi siya po ang humaharang. Oh, siya po ang humaharang sa tinatawag na accountability process. So, ang kampo kasi ni Alan Peter Cayetano, majority noon, minority noon, naging majority na, there are rumors that SP or Senate President, um, sino bang lintik nga Senate President nga si Alan Peter Cayetano, no? Ako ayaw kong alalahanin sana yung pangalan niya, naalala ko pa eh. No? Siya lang yung may balak for hindering the accountability process. What is the accountability process means? That is what they call impeachment trial. Na. So, kasi that's an accountability process. We need to hold the Vice President accountable. Now, well, allegedly, meron po 'di ba na meron ding balita na itong si Alan Peter Cayetano ay pinupush niya na ang impeachment ni Sara Duterte ay ma-dismiss without trial. Oh, kung sa Ma'am Lorenza, shout out po ha kay Lorenza. Yan, thank you very very much. Kay Lorenza Cruz. Kung sa mga teacher nga para ma-promote katakot-takot na masters na pagdaanan, dapat ang mga senadors, ganun din. Exactly. May punto ka. No? Another one kung bakit tanggalin si Alan Peter Cayetano, kasi nga, siya po ay sinasabing nagsinungaling sa harap ng media na iko-convene nila. No? I still feel no matter what they say in the Senate, they will try to dismiss the impeachment. Ganon din ako, kaya alam mo hindi ako makatulog, Ma'am Demoy, no? Grabe ang analyze ko, bakit ganon? Pero kapag once i-dismiss nila without trial, di puga. Hilain sila ng tao sa loob ng Senado daw. Parang pakiramdam ko, gigirahin ang Senado ng mga Pilipino ba? Pag once na hindi matuloy ang impeachment trial, gumawa lang sila ng drama-drama at sarsuela dyan, hindi nila i-observe ang forthwith proceed. Kasi isasampina pa yan si Sara Duterte eh. Pag may motion nga to dismiss the article of impeachment, girinamo kasi ang simbahan, all religious sector, ayaw ko din makialam sila sa issue ng politika, but when the church is moving, wala na po makakapigil niyan, maniwala kayo. Kaya, alam mo, sa totoo lang, maraming galit sa simbahang katoliko. It's because may naninimba ng mga ribulto, bla bla bla. Pero, marespeto, minsan lang magsasalita at makikialam ang mga pari at saka mga mayroon talagang political na mga pari. But, if they are trying to hinder, right, the accountability process by simply what we call this, push Sara Duterte's impeachment dismiss without trial, delikado na yon. Lied in front of media as to the true nature of the commotion. Correct. Itong si Alan Peter Cayetano, dapat tong tanggalin dahil nagsinungaling siya sa media kung ano ba talaga ang nangyari as far as the commotion is concerned inside the Senate building. Tapos meron pang nagkwento na itong si Peter Alan Cayetano ay talagang hinarangan niya ang request ng ombudsman to release the CCTV footages since blocking truth hence blocking truth. So, ganon. Ewan natin kung anong mangyayari dyan. Kung anong mangyayari dyan. Now, always remember that we need to pray and we need to support the prosecutor and of course, the legal mind behind the impeachment, the complainant, the endorser. I'd like to inform, what if i-revoke ang SEC registration ng INC para matagam kung nakialam sa politika? Actually, parang abangan natin what will happen to them because no one is above the law. So, hindi naman natin agad-agad ipaparevoke yung SEC registration nila if there is no what we call violation. Pero, yung base sa mga kumakalat na mga papel, taxable sila. Correct?
So abangan natin kung nagbabayad sila ng buwis. Now, there are already released, no, list of capable and competent House Prosecutors Panel. Alam niyo naman, nung 19th Congress, inilabas na po ang mga listahan ng mga prosecutors coming from the House of Representatives. So, umuugong na ngayon ang balita ng mga individual who belong to that particular competent and capable House Prosecutor Panel. Why we say that they are capable and competent? Because some of the prosecutor from the House are veteran in constitutional and human rights lawyers. Veterano yan. Example, si Chel Jokno na veterano sa constitutional and human rights lawyer yan. Laila de Lima. Okay? And kung saan ang kanilang experience is decade of litigation and accountability work. With all due respect, how can they not be even for curiosity's sake to convene? People are watching and kaya nga, 'di ba? Oo, if they will not convene tomorrow, let us see kasi ang mga tao kasi Ma'am Demoy, ano na talaga, kumbaga atat na talaga marinig ang kabilang panig so that they can become a judge kasi makasaysayan every impeachment historical. Si Sara Duterte lang talagang sinampahan ng from 19th Congress to 20th Congress, walang pagbabagong isinampa kung ano ang dapat niyang isampa. Kaya galit na galit ang mga Makato Duterte, no? Bakit daw po tinatarget sila? Now, we are talking about competent and capable House Prosecutor. So always remember that there is a presence of Jokno and Laila de Lima who are really considered veteran in constitutional and at the same time rights lawyer. And then, dekada na sa litigation and accountability work. May experience din for impeachment and congressional prosecutors. So kasama po doon ang chairman ng Justice Committee, no other than Congresswoman Jervel Luistro, Joel Chua ng Manila 4th District, if I am not mistaken, and Tere Ridon. So most with strong background in constitutional law. Hindi ka man basta-basta magiging prosecutor if you don't have a qualification like that. You should know what are the different backgrounds so that you can ano ba yung sabi ko, nakalimutan ko na. So most with strong background in constitutional law, they are really good in evidence handling, legislative investigation, and some of the prosecutor from the House of Representatives considered as anti-corruption, really good in anti-corruption proceeding. So sometimes combines courtroom caliber legal expertise with legislative and at the same time governance experience, no? Critical for impeachment prosecution. So, Ma'am Jean Rabara, good morning. Shout out po sa inyo. Tapos, ang Senator Judge, a veteran of many action movie. Correct. So, can you imagine that? We have a veteran constitutional expert and at the same time, human rights lawyer, advocates, okay? Maingay kasi sa labas, kaya nagasigaw ako, no? So, ngayon, yan ang nangyayari. Iharap mo sa mga senator judges na mga daw alinganga. Tapos, kung mag-interpret pa ng batas, akala mo, pareho lang kami. Hindi ganun. So, isipin mo, that's the reason why they don't want to. That's why they don't want impeachment proceed, right? Impeachment trial proceed, no? Because, gusto nila, ay hindi man nila kaya. O si Robin Padilla, kaya niya harapin si Laila de Lima? Si Robin Padilla, kailan niya harapin kayang harapin ni Robin Padilla si Chel Jokno, a veteran constitutional and human rights lawyer yan, dalawa na yan. Tapos itong si Chua, si Ridon, at saka si Luistro, i-experience impeachment and congressional prosecutor yan.
So, ibala na sila. Bo, Ginoo ko Santissima Trinidad. Ginabigyan ko kayo ng idea kung sino ang makakaharap ng mga senator judges katulad ni Jinggoy Estrada. Ay naku, patawara Santissima. Most with strong background in constitutional law. Si Ruben, anong constitutional law background niya? He might even know how to understand what is constitutional law. O is Ruben Padilla know how to handle evidence? He has an experience in legislative litigations and anti-corruption proceeding. Patawara. Is Ruben Padilla knowledgeable on terms of courtroom? He is a courtroom caliber. Legal expert din siya when it comes to legislative and governance experience. Naku, Diyos ko, Ginoo ko, tawag sina. Ewan ko lang. Always remember, guys, that the panel of prosecutions anchored on accountability, rule of law, and at the same time, institutional integrity. Si Ruben, naintindihan niya na. Ay, iwan ko lang, patawara, Santissima Trinidad. Experience si Ruben sa law. Sa law, experience ni Ruben. How senators were actors. Di ba? Ay, Ginoo ko. Alam mo si Cayetano, talaga ipokrito, talaga na pagkalalaki, no? Do bakla, gumalaw na garapal ba? Now, ito po yung mga revert to the facts, mga kamunting tinig, na kung saan ay nakuha natin ito sa pamamagitan ng panunood natin at pag-obserba sa impeachment hearing dyan po sa House of Representatives. Experience si Ruben sa law kay naging attorney siya sa isang pelikula. Now, let's proceed to, you know what is the reason why you are so excited about the impeachment trial of Sara Duterte? Because you want to know how come that he has they have unexplained wealth. What happened? Why that Sara Duterte has unexplained wealth? Because it did not reflect to the statement assets, liabilities, and network. Can you imagine that? Press 1. I will give you another ideas. This is what we call recap. Na-discuss ko na po ito sa iba't ibang mga vlog ko, sa iba't ibang mga social media platform. But at this point of time, I'd like you to give you anong tawag nito? We will be having refresher tonight for you to be able to understand what this impeachment all about. Bakit dumating po sa puntong kinasuhan si Sara Duterte? Is it numbers or figure presented before the impeachment hearing valid or not to be discussed? Okay, now, pag sinabi nating unexplained wealth, paano na yan? 'Di ba? Yan yung mga tinatawag bala na hindi maipaliwanag na yaman ni Sara Duterte at hindi po lingid sa kaalaman natin na ang kanyang statement assets, liabilities, and network or SALN, which is very, very important for any public officials and employee to submit the SALN so that malaman na ang pera na natanggap mo ay hindi dirty money. So kung ano lang po ang natanggap mo, doon ibabase ang iyong tinatawag na expenses or gasto. Now, sa Statement of Assets, Liabilities, and Network ni Sara Duterte, 2007, year 2007, 7 million pa lang ang net worth ni Sara Duterte. Hanggang sa sumapit ang 2024, nakaabot na po siya ng 88 million pesos. Sir, bakit mo ginadiscuss? Wala na tayong pakialam sa kayamanan nila. Oo, alam ko yon. Wala akong pakialam, wala ko labot. But the question is, how that instance happened? Okay? Kasi 7 million lang ang network mo from 2007. Alright? Then pagdating ng 2024, umabot na ng 88 million. Tapos tingnan mo ganun ang kanilang kayamanan, 88 million, pero bakit may 3.9 billion na mga transaksyon? Sa kanya pa lang yan Tapos i-combine mo, 6.7 billion, yan ang isa sa mga kinumpirma ng AMLAC. There is what we call 6.7 billion amount of transaction sa bank account ng mag-asawa. Na kung saan paano ka nakakuha ng 6.7 billion na samantala, ang gindeclared mo sa statement assets, liabilities, and network mo
from 2007 to 2024, from 7 million, lumubo po sa 88 million ang iyong network. Tapos sasabihin nyo, no cash on hand from 2019 to 2024. Di po gagrabe gin nga pagtuntuin nyo. And that's according to the Ombudsman based on the statement assets, liabilities, and network. How come na lumubo yung pera nyo tapos wala kayong cash on hands? So, ibig sabihin, lahat ng pera nyo sa bangko. Then, isa pa sa mga bank accounts of Dutertes ay tinaguri ang may connection sa drug trade and money. That is the reason why very critical po ang tinatawag na AMLA or Anti-Money Laundering Council na kung saan ay na trace that there is what you call the konektado ang pera nila allegedly sa drug trade. Pagkatapos meron pang connection ang pera na pumapasok sa kanila kay Sabi Oy, kay Michael Yang, no? Tapos meron pa silang mga final or financial incentives from what? Pogo operation, drug lords, and there are rumors that China allegedly offered to senators to block the impeachment process. Aba, grabe naman kung totoo. Dapat imbestigahan itong Chinese embassy. Kasi sabi po dito, ang mga Duterte ay nakakatanggap ng pera mula sa China. Allegedly, China offered to a senators to block the impeachment process. So, ganun ka mahalaga. Now, okay. So, tandaan ninyo guys, bago tayo matulog, kay sabi ko 30 minutes or 1 hour lang ang live stream ko. But after this, you can discuss, okay? You can ask questions. Tandaan po natin that ang impeachment or article of impeachment ay nasa Senado na. So, huwag hayaan ang DDS majority na harangin pa ang proseso. Kasi ito po ay tungkol sa transparency and accountability na kung saan matagal nang hinihingi ng taong bayan, nating mga Pilipino mula sa Vice Presidente at kahit na sino man ng mga Duterte Dihad supporters. We need transparency and accountability. So pananagutin si Sara Duterte ngayong Lunes, no? Ngayong Lunes, simula na ang paggulong ng impeachment trial. So maliwanag bang pagpapaano ko sa inyo? Pagpapaliwanag? O masyado bang clear? O or hindi? O nakasa inyo na yan. So, 'di ba Omega, experience ni Ruben sa law kay naging attorney siya sa isang pelikula. O, ganon. So basta wag nating hayaan, magdasal tayo na sana mabawi po ang Senate presidency. Kasi alam mo kung ako ang magtingin, patas na si Tito Soto Na ano lang sila sa statement ni Tito Soto na forthwith proceed. Yan. Ganon. So pananagutan na bukas, itong si Sara Duterte, sisimula na ang impeachment trial. Siyempre, iaano pa yan siya ipasabpina. May time man siya nga maglabas. Ipasabpina ang tao, ipasabpina ang dokumento, pwede po yun. Subpoena justice tecum and subpoena justificandum. Ayaw nila kay Soto, SP, kasi takot sila sa forthwith. Kasi sinabi po ni Tito Soto na pag once dumating sa kanila ang article of impeachment, agad-agad po magko-convene po sila just to acknowledge it. Sige. So guys, did you enjoy tonight? Hopefully you learn a lot. That's what yan lang po yung aking nakayanan na maidi-discuss sa inyo sa abot po ng aking makakaya.